sa mga Monteclaro, it's just enough to pay my debt. Kailangan ko pa ng puhunan para makabawi ako dun sa mga lugi ko. Can you actually talk to them again? Kaya mo ba ako pinapunta dito? Ginagamit niyo lang ako. Ano to? Party? And I'm not invited? May merienda lang kami dito. So wala rin namang mali siguro kung makikijoin ako sa inyo. Nawalan na ako ng gana eh. Kuya! Oh my God! Carla! Carla! What did you do? Wala po akong ginagawa sa kanya! Shut up! Kasalanan mo to! Kasalanan mo lahat ng to! Hindi mo ako tutulungan? Sa'yo na lahat yan. I hope you're happy now. Hindi. Magkalimutan na tayo. Mahal na mahal kita. That won't be easy for me to forget you. Pero susubukan ko. We've tested the substance inside the bottle. It's concentrated GHB. At nakita niyo ito sa bag ni Susie? Anong tawag mo dito? Di ba drugs to? Bakit naman niya lalagyan ng drugs yung inumin namin? Who knows? Baka ikaw talaga ang target. Kailangan na natin silang paalisin sa bahay. Wala naman po talaga akong kinalaman sa binibintang ni Ruth eh. May naglagay lang po nun sa bag ko. Stop making excuses. I've decided, hindi ka na welcome dito sa bahay. Kailangan mo na umalis. Final na decision ko, Susie. Aalis ka na rito. Sige po. Paano po si Karen? Of course, Karen can stay. Pero Susie, hindi namin pwedeng hayaan pang maulit pa ito eh. Wala naman po kasalanan ng nanay ko eh. Hindi po siya dapat umalis dito. Ayoko po. Lolo. I'm sorry, Karen. Pasalamat ka na lang at nakumbinsi ko si Ruth at si Abel not to file any charges. At kung pairali natin ang tama, dapat makulong ang nanay mo. Pero wala po siyang kasalanan. Hindi yun ang sinasabi ng ebidensya, Karen. Huwag niyo na po siyang paalisin. Kaya ka na. Ayan mo na. Nalabas naman ang katotohanan eh. Balang araw, malalaman nila kung may alam ako o wala. Yung totoong anak ko. Pero Nay, hindi kayo dapat maparusahan kasi wala kayong kasalanan. Nay, alam ko yun. I'm sorry, Karen. Nakapag-desisyon na ang lola sa nan mo. Sige ho, aalis po ako. Pero ipangako niyo ho sa akin na walang masamang mangyayari kay Karen. Oh, kasi may taong nakapagpasok ng droga dito sa bahay niyo. Hindi po ako yun. Malay ko ba kung para sa anak ko yun? Ipangako niyo sa akin. Oh, Susie, don't worry. Si Karen will be in good hands. I just got a call from your lolo and lola. Palalayasin na daw si Susie sa bahay. Papalayasin lang? Hindi ba nila ipapakulong? Anak, gusto nga ng daddy mo na idemanda. Pero sabi ko, wag na. Enough na yung mapapalayas siya sa bahay. Nay, ayoko umalis kayo. Dito na lang kayo. Nak, pinapaalis na ako. Hindi pwede. Hanggat di nila huli kung sino talaga may gawa niyan, hindi mababago tingin nila sa akin, Karen. Pero Nay, mali sila, di ba? Oo. Alam ko yun. Pero anak, buha. Nakikitira lang tayo dito. Karapatan nila yun. Kung sino gusto nilang paalisin. Pero Nay, Masaya na ako. Basta magiging okay ka lang. Yung mga pangarap mo, makapag-aral sa maganda eskwela. Masaya na ako doon. Basta ikaw, mag-iingat ka. Lalo na kay Ruth, kasi pakiramdam ko, siya may pakadaan ng lahat. Baka sa susunod, ikaw nalasunin. Wala naman tayong pruweba na siya talaga yung gumawa nun eh. Besides, masistress lang tayo kung patatagalin pa. So mabuti na yung palayasin na lang. Ang importante, Carla, she will be out of our lives forever. kaya nga ayoko kayong umalis. Hindi ko kaya mag-isa dito. Wala na kayo. Ano na mangyayari sa akin? Kaya mo yan, anak. Magkikita naman tayo. Dadalawin mo ako, di ba? Kahit araw-araw pa. Malilate ka na. Pumasok ka na sa eskwela. Nay, kung aalis ka, sasama na lang ako sa inyo, Nay. Hindi pwede, anak.
Hindi ka pwedeng umalis dito. Dito ka lang. Para mo na rin sinabi, nanalo si Ruth. Anak, kung ako kinaya niya, dapat ikaw hindi. Dito ka lang. Dito ang buhay mo. Dito may pag-asa ka pang umasenso. Anak, pag umasenso ka, parang umasenso na rin ako noon. Di ba, winner? Masaya. Ay naman eh. Aba, huwag na makulit. Sumunod ka sa akin. Sige na. Ayos mo na yung sarili mo. Gawin mo para sa akin. Para sa akin. Sige na. Hello, Rodel. Kumusta po? Good vibes po ba yung binigay ko sa inyo? The drug you gave me almost killed my daughter. Anak niyo po yung gumamit? No, it wasn't meant for her, pero siya ang nakainom. Nanganib ang buhay ng anak ko. No thanks to you. Sa'yo galing yung drugs, ma? Ikaw yung muntik na makapatay sa akin? Karen, kanina ka pa tulala dyan ah. Naalala ko lang yung nanay ko eh. Kasi ang buong buhay ko siyang kasama. Tapos bigla na lang kami magkakahiwalay. Tama lang na paalisin siya, no? Narinig ko yung nangyari kay Carla and she almost died. Salamat nga papaalisin lang yung mami mo, hindi na siya dinimanda eh. Tigilan mo nga yan, Nina. Wala siyang kasalanan. Can you prove it? Nina, pwede ba? Tumigil ka na. May problema na nga si Karen eh. Huwag mo nang dagdagan. It just goes to show na totoo nga yung sinasabi ko. Yung mga nanay natin ang nagbibigay ng problema sa atin. At sila ang unang-unang nagpapahamak sa buhay natin. My God, Carla. Anong narinig mo? Narinig ko lahat, ma. You drugged me. No. No, Carla. Hindi naman para sa'yo yun eh. Para kay Karen dapat yun. I wanna drug her because gusto ko magmukha siyang tanga at kahiya-hiya. Anak, hindi ko naman alam na ikaw pala ang iinom. At hindi ko alam na nasobra ng lagay ko. My God, Ma, I almost died. And it's all your fault. But honey, you're okay. You're fine now. Lalabas ka na ng ospital mamaya, hindi ba? Kaya naman pala ayaw mong paimbestigahan si Suzy. Kasi natatakot ka na baka kapag may kaipitan, madamay ka pa. Carla, anak. Anak, huwag ka na magalit sa akin. Ang importante, nakuha na natin ang gusto natin. At yun ang mapaalis si Susie. Anak, sometimes you have to make one for the team para makuha mo ang gusto mo. At ngayon, nakuha na natin. Nakuha natin ang gusto natin. Mapapalayas na si Susie. At ngayong wala na si Susie, mas madali na natin mapupuntirya si Karen. Nina, pwede ba? Tigilan mo na yung kaimuhan mo. Tantanan mo na yung nanay ko. Mapapalayas na nga nang walang kasalanan, gumaganyan ka pa. Fair na tao si Lola Sernan. At kung may papaalisin man siya, dahil yun ang dapat. Porke madaling husgahan ng nanay ko? Ang dali-daling targetin ng nanay ko dahil sa ayos niya. Lalo ka na. Nina, hindi mo ba alam? You don't judge a book by its cover. Lumang kasabihan na yan, Karen.
At saka nagkakamali ka. Ginudge ko yung nanay mo dahil sa mga nagawa niya, hindi dahil sa kung anong itsura niya. Tsaka pwede ba? Huwag mo nga i-compare yung nanay mo sa book. Dahil hindi naman siya libro eh. Tabloid lang siya. Nina, tama na yan. Tumigil na kayong dalawa. Wala namang tutunguhan yung usapan niyo eh. Ito kasi si Nina eh. Aga-aga binabadtrip ako. Tama na, tigilan mo na yung nanay ko, pwede ba? Alam mo, hindi lang naman nanay mo yung may kasalanan dito eh. Nanay nating lahat. Dahil kung hindi nila tayo pinaampon, hindi sana nagkaganito yung buhay natin. Pag makita ko lang talaga yung totoong nanay ko. Bakit, Nina? Anong gagawin mo pag nakita mo yung totoong nanay? Basta. Alam mo, malapit na matakot sa babae niya. Minagpagkasay ko eh. Karen, tumigil ka na nga. Baka marinig ka. Ay, Karen, kailangan ko dumaan ng bookstore ha. May bibilin lang ako. Tara. Oh, hello, Leia. Oh, kumusta? May balita ka ba kay Maggie? Well, I've got better news, Mr. Barredo. Natuntun ko na kung nasan si Maggie. Nalaman ko na ang address sa mga taong nagkukup sa kanya. Oh, ano pang hinihintay natin? Di, puntahan na natin eh. Gusto ko na talagang makita si Maggie. Oh, sige. Susunduin na kita, ha? Hello, Daisy. Karen, okay ka lang? Huwag mo lang intindihin yung mga sinabi sa'yo kanina ni Nina. Hindi ako affected. Kasi hindi naman yung totoo. Kasi kahit mapapaalis na yung nanay ko, at least mahal niya ako. Eh siya hindi siya mahal ng nanay niya. Kaya mapait yan, kaya bitter yan. Uy, Ana! Tignan mo. Ana Karenina. Di ba dito kinuha yung pangalan natin? Kapal, no? Oo nga eh. Parang ang hirap basahin. Ano kayang kwento niyang Ana Karenina na yun? Tungkol yun sa isang socialite na hinusgahan ng lipunan dahil nangaliwa siya. Tapos nagpakamatay. Nabasa mo, Nina? Hindi. Napanood ko yung movie. Ang hirap talaga mahusgahan, no? Parang yung nanay ko, hinusgahan siya. Hindi naman socialite yung mami mo. Di ba si Nanay Maggie, mayaman din siya tapos hinusgahan, pati ng sarili niyang ama. Tama na nga yan. Huwag na natin siyang pag-usapan. Ana Karenina? Nakakalungkot pala yung story ng Ana Karenina, no? Hinusgahan siya tapos hindi niya kinaya kaya siya nagpakamatay. Ang nanay ko rin hinusgahan eh. Pinag-isipan pa ng masama. Paano kaya pa nag-isa yun? Ano kayang gagawin sa sarili nun? Malabo namang tabla ng suicidal tendencies yung nanay mo, no? She's not the type. Tsaka pwede ba, huwag mo nga siyang i-compare sa isang Russian aristocrat. Nina, pwede ba? Tantanan mo na nga yung pag-husga sa nanay ko. At isa pa, hindi porket napanood mo na yung pelikula, eh, alam mo na lahat. Pwede ba? Tumigil na nga kayong dalawa. Pagod na ako kakapigil sa inyo eh. Pati tauhan sa libro, pinag-aawayan niyo. Si Mami Maggie. Parang nakita ko si Mami Maggie eh. Tara, sundan natin. Namalikmata lang siguro ako. Ano yun? Good afternoon. Kayo po ba si Mr. Dante Santos?
Bakit? Pwede po ba kaming tumuloy? Sabihin niyo lang ang pakay ninyo. Tinuro po kasi kami dito nung isa sa mga kapitbahay nyo na nakasama sa lumubog na barko. Yung MV Estrelita, around 15 years ago. Oo nga. Nakaligtas nga kami ng asawa ko sa barkong yon. Bakit? Kilala ko kayong Maggie Monteclaro. Kasi isa ko siya sa mga pasahero ng lumubog na barko na yan eh. Wala. Ang ipinangalan sa kanya, Alice. Nung natagpuan siya, meron ho siyang amnesia. Wala nga akong alam tungkol dyan. Pasensya na, ha? Pero ayun ho yung sinabi sa akin nung kontak ko eh, na kayo daw ang kumupkup sa kanya, kayo ng asawa ninyo. Uy, bakit ko naman kukupin na hindi ko naman kaano-ano? Pasensya na, talagang wala dito ang hinahanap ninyo. Sige. Sige, ha? Saan na kayo tutuloy niyan, Nay? Nag-aalala ako sa inyo eh. Ikaw naman, huwag kang mag-alala sa akin. Tawag nga sa akin yung kabataan ko, Survivor Susi. Tapang nanay mo. Sa dami ng pinaghirap ko. Para ito lang, wala to sisiw to, anak. Tsaka isipin ko na lang, maging maganda ang buhay mo. Okay na ako. Baka naman nabalitaan ko. Bumalik na kayo kay Kadyo. Di pa nangako na ako sa'yo. Kaya lang, miss kita. Kasi alam mo, hindi naman ako sanay nang hindi tayo magkasama eh. Kung mayaman lang ako, anak, hindi tayo maghiwalay. Kaya lang, sorry ah. Mahirap nanay mo eh. Pero Nay, hindi ko alam kung kaya ko maging masaya pag wala kayo. Karen, madaling sumaya pag maraming pera. Hindi rin, Nay. Pero tama kayo. Hindi natin kailangan magkahiwalay. Napaalis na ako. Ano ka ba? Kaya nga. Nay, sasama ako sa inyo. Sasabihin ko na lolo't lola, sasama ako sa inyo. Mali yung Danny na pinuntahan natin. Hindi siya yung Danny na kumupup kay Maggie. Mali yung lead mo. Hindi ba tayo pwedeng pumunta sa media at i-announce ang nangyari kay Maggie? I'll advise against it. Last option na lang natin yung just in case. At saka i-expose nyo lang ang sarili nyo sa mga manloloko at scammers. Alam ko. Tsaka traumatized si Uncle Sir na sa ganyan eh. Remember the last time na in-announce yung paghahanap kay Ana Karenina? Nagkagulo doon sa harap ng bahay. Pero paano natin mahahanap si Maggie? Marami po naman pangalan doon sa list ng survivors eh. Babalik na lang uli ako doon sa pag-isa-isa sa pangalan para makakuha ng maraming info. For sure, makakuha ulit tayo ng bagong lead. Sayang talaga. Mali yung Danny na nahanap natin. I was hoping makikita ko na si Maggie. Sandali lang, Nay. Uy! Teka! Hindi ka pwedeng sumama sa akin, anak. Bakit hindi? Ano ka ba? Paano pag-aaral mo? Yung magandang buhay mo na ibibigay ng mga Monteclaro, hindi pwede. Nay, kung tutuusin, mas okay nga kung magkasama tayo eh. Unang-una, kung wala tayong makain, o edi sasayaw tayo, solve na yun. Nay, kaya ko mag-aral sa public. Kayo naman parang hindi ako nanggaling dun eh. Mas gusto ko na kayo yung kasama ko, mas mahalaga kayo sa akin kaysa sa yaman nila. Sa bagay, madami pa kayo tuturo mo ka steps sa'yo. Ayan! Yung mga ganyan, yung mga giling-giling yan. Tama na. Sayo tayo ulit. Ganun na yun. Pag mga ganyan-ganyan, pagpapalag ko talaga yan sa yaman nila, oh. Tama na. Tol, mukhang hindi ka na binilikan ni Susie, ha? Oo nga. Akala ko ba siyang kontak natin sa panloob na gagawin natin sa bahay ng mga Monteclaro? Kailangan ko ngayon ng pera, Tol. Kung mag-alala, Tol. Ako bahala.
Hindi na natin siya kailangan. Ayaw niya makisama. Eh, paano nga natin lolooban yung mansyon? Ako na bahalang dumiskarte. Sa maganda kayo ngayon dalawa. Ngayong gabi. Ngayon natin titirayan ang bahay ng mga Monteklaro. Ayos na tal! Shot! Anong sinabi mo sa kanila? Wala. Nagsinungaling ako. Sinabi kong wala siya dito. Mabuti naman. Ayokong kunin nila sa atin si Alice. Teka, baka siya na ito. Oo, nandiyan na. Tay, Halika. tay, mano po? Gusto ko saan ito, anak. Ano po? Nay, may binili po akong pasalubong puto, oh. Ihahain ko na po. Masarap po yan. Nako, Ano pong problema? May problema po? wala anak. Pinag-uusapan lang kami ng inay mo tungkol sa tindahan. Oo nga. Teka, ano pa ba yung mga ibang pinamili mo? Ay, ito po, puto. Saka dumaan po ako sa bookstore, parang tinatawag po ako nitong libro. Gusto ko po sana basahin. Ano bang libro yan? Ana Karenina. O siya, sige po. Ihahain ko lang po ito kung wala po ako ng plato. Aalis ka rin? Why would you want to do that? Kailangan po ng kasama ni Inay. Ma'am, kinukumbinsin mo nga pong pilit na huwag nang sumama. Pero ayaw po ng anak ko eh. Kung aalis po ang nanay ko, mas gusto ko pong sumama sa kanya. Huwag mo siyang pilitin, Carmela. Kung gusto niya umalis, pabayaan mo siya. Huwag naman po kayong magalit sa akin. Hindi lang po talaga kaya ng konsensya kong iwan ng nanay ko. Sir, ma'am, pumunta rin ho ako dito para magpasalamat sa inyo. Hindi po mapapantayin yung kabutihang pinakita niyo sa aming mag-ina. Alam ko rin pong hindi kayo naniniwalang wala akong kinalaman sa binibintang ni Ruth. Pero sana balang araw, mapatawad niyo po ako. Talaga bang isinido kong umalis na? Mamimiss kita. Mamimiss ko din po kayo, Lola. Lolo, alis na po kami. Mag-ingat po kayo palagi, ha? I'm fine. I'm okay. I'm okay. Ito na, hinihintay natin. Mukhang tiba-tiba tayo dito. Kami na ni Uto nang papasok. Para pagkakaroon ng problema, makakalis tayo agad. Ano na yan? Pasukin natin yan. Masyado pa maaga. Anong mamaya pa? Tara na! O, dito lang kayo ha. Sige. Dali, Tol. May kutsilyo ka ba? Wala. Ito, gamitin mo. Kung sakali makabalilyaso. Tandaan mo, kahit magkapatid tayo, kanya-kaya tayo pag nakita yung problema. Sige, ako bahala dyan. Basta mag-iingat ka lang. Anak, sa tingin mo ba tama itong desisyon natin? Hindi naman po pwedeng umalis ang nanay nang hindi kasama yung anak niya, di ba? Ika nga.
Love you too, Nay. Dito ka muna kasi may mga hiningi ako support kay Aling Berta. Kukunin ko lang. Sige po. Sige, tuglipin mo na lang din yan, ha? Okay po. Tao po. Tao po. Tao po. Ano po yun? Magandang gabi po, sir. Magandang gabi po. May hinahanap po kasing address. Kanina pa ako paikot-ikot dito eh. Alam niyo po ba yung number 5463? Malapit lang daw po rito eh. Kay Doktora Angelis yun. Saan po ba yun? Alam niyo po ba? Halika, ituturo ko sa'yo. Saan po? Tatol! Nung una, ang gusto ko lang ay madroga si Karen at mumukha siyang tanga. Pero mas napaganda pa yung nangyari. Hayop ka? Sabi ko na ikaw may pakana nito eh. Napakawalang hiya mo. Gusto mo ng patayan. Makapangyarihan at halang kaluluwa ng binabangga mo. Wala kang magagawa. Gaganti ako at hindi niyo ako mapipigilan. Magnanakaw? Sabi ko sa'yo, maaga pa tayo eh. Kadyo! Walang hiya ka na ginagawa mo dito! Magnanakaw! Ray, nahabol natin siya. And you were pointing a gun at her. At hindi ako magdadalawang isip na gamitin yun kung sakali. Kahit ang pumatay, ma. Yes. Kayo na pong bahala kay Aling Susie. Iligtas niyo po sana siya. Nay!